Naniniwala ka ba sa kasabihan na huwag mong gawin sa iba ang ayaw mong gawin sa iyo? Marahil ay marami sa atin ang naririnig ang kasabihan na yan. Mahiyahalin tulad ang kasabihan na yan sa karma. Kapag kasamaan ang ibinato mo, kasamaan din ang babalik sa iyo. At kapag kabutihan naman ang iyong ibinato ay ganoon pa rin ang babalik sa iyo. Paano na lamang kung nakuha mo ang tao sa maling paraan? May posibilidad nga bang makuha rin ang taong iyon mula sa iyo sa kung paano mo siya nakuha? Dear Papa Dudut, magandang araw sa iyo at sa iba pang mga tao na nasa likod ng iyong YouTube channel. Gusto ko rin po muna kayong pasalamatan dahil napili po ninyo ang aking kwento. Ngayon pa lamang ay ihahanda ko na ang aking sarili sa masasakit na salitang mababasa ko sa comment section. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Monique. Ang edad ko po ay 30 years old at ngayon ay nakatira ako kasama ang mga magulang ko sa aming probinsya. Meron kaming maliit na sari-sari store at minsan ay tumutulong ako sa nanay ko sa pagbebenta ng mga niluluto niyang kakanin. Sobrang simple at tahimik ng buhay ko ngayon, Papa Dudut. Malayong malayo sa naging buhay ko noong ako ay nasa syudad pa lamang. 4 years ago ay lumuwas ako sa syudad para magtrabaho. Kagaya ng paniniwala ng ibang probinsyanang kagaya ko ay may magandang mga trabaho sa syudad. Bilang hindi ako nakapag-college at high school lamang ang aking natapos ay limitado lamang ang aking napag-applyan na trabaho, Papa Dudut. Kasama ko noon ang kaibigan at kababata ko na si Rhea. Nakipagsapalaran kami sa lugar na hindi kami pamilyar. Noong una ay nakapasok kami sa isang eatery malapit sa terminal ng jeep. Naging janitress din kami at helper sa isang salon. Hanggang sa makapasok kaming cashier sa isang supermarket. Umuupa na kami noon sa isang malit na boarding house. Sa pagiging cashier kami nagtagal at naging regular ni Rhea. Medyo mahirap ang trabaho pero bawi naman sa sahod at benefits kaya tinitiis na lang naming dalawa para may maipadala kaming pera sa aming pamilya sa probinsya. Bukod sa pamilya ay may isa pa akong inspirasyon kaya hindi ako uma-absent sa trabaho, Papa Dudut. Yon ay walang iba kundi ang supervisor namin na si Eric. Mas matanda siya sa akin ng 2 taon, gwapo, matangkad at maganda siyang magdamit, Papa Dudut. Napakatikas niyang tignan sa tuwing naglalakad siya. Halos lahat ng babae ay kinikilig sa kanya. Yun nga lang ay meron na siyang girlfriend. Sa kabila ng pagkakaroon niya ng nobya ay hindi ko pa rin napigilan ang aking sarili na magka-crush sa kanya. Ang sabi ko pa sa aking sarili ay okay lang yon dahil crush lang naman. Kapag dumaraan si Eric sa counter ay palagi ako nag-hello sa kanya. Talagang nagpapapansin ako sa kanya, Papa Dudut. Hindi siya suplado at nakikipag-usap pa sa amin kahit mas mataas ang posisyon niya. Hoy Monique, ang harot-harot mo ha. Palagi mong binabati si Sir Eric. Punas sa akin ni Rhea. Walang customer kaya may chance kaming makapagkwentuhan kahit na papaano. Gitera, palibasa hindi mo kaya na makipag-close kay Sir Eric. Hirap kong sagot sa aking kaibigan. Gaga ka? Ipapaalala ko lang sa'yo na may jowa na yung tao tapos nilalandi mo pa. Ang turan pa ni Rhea. O isa nilalandi ha? Hindi ba pwedeng friendly lang ako kay Sir Eric kasi friendly rin siya? Saka alam ko na may girlfriend si Sir eh. Hindi mo na kailangang ipaalala pa sa akin. Anong akala mo sa akin? Mga agaw. Mahaba kong tugon.
Kahit ganoon ang palagi kong isinasagot kay Rhea sa tuwing sinasabi niya na taken na si Sir Eric ay iba ang nasa puso ko, Papa Dudut. Bago ako matulog ay madalas kong iniisip na may gusto rin sa akin si Eric tapos ay iiwanan niya ang girlfriend niya para sa akin. Ako na ang magiging girlfriend niya at mauuwi kami sa pagpapakasal. Ganon kalakas ang tama ko sa kanya. May mga pagkakataon pa nga na isinasama ko sa aking prayers na sana ay mahiwalay na sila ng girlfriend niya para magkaroon na ako ng chance sa kanya. Ewan ko ba, Papa Dudut, pero parang masigit pa sa simpleng pagkakaroon ng crush ang nararamdaman ko para sa kanya. Inad ko pa nga siya sa Facebook at nang i-accept niya ay pinusuan ko ang lahat ng pictures niya maliban sa picture na kasama niya ang girlfriend niya. Ang bitter ko talaga sa relasyon nila, Papa Dudut. Nilalait ko pang mag-isa yung babae at feeling ko ay mas maganda ako sa kanya. Pero sobra ako nalungkot nang isang araw lang ako naging friend ni Eric sa Facebook dahil nang sumunod na araw ay nakablock na ako sa account niya. Sobra ko po yung dinamdam, Papa Dudut. Wala kasi akong alam na dahilan para i-block ako ni Eric, kaya sa trabaho ay hindi ko siya pinansin. Nagtaka si Rhea kung bakit hindi ako nag-hello kay Eric at sinabi ko na lang na wala ako sa mood. Break time namin habang kumakain ako sa locker area ng baong kong pagkain ay nilapitan ako ni Eric. May binigay siyang ice cream na nakalagay sa cup. Alam ko kung bakit di mo ko pinapansin kanina kasi nakablock ka na sa Facebook ko, ang sabi pa ni Eric matapos akong tabihan sa upuan. Hindi ako nagsalita at hindi ko rin tinanggap ang suhol niyang ice cream. Sorry na. Hindi ako nang block sa'yo, si Noemi, yung girlfriend ko. Hawak niya kasi yung phone ko nang mag-heart react ka sa pictures ko. Nagselo siguro kaya binaka niya. Paliwanag pa ni Eric. Sorry din sir, nagtampo ako kasi akala ko ikaw yung nang block sa akin. Ang selosa pala ng jowa mo sir. Para nag-heart lang naman ako eh. Hindi naman yun big deal, turan ko pa. Tama ka. Sobrang selosa nga ni Noemi. 2 taon na kami pero wala pa rin siyang tiwala sa akin. Ang dami niyang demand at nakakasakal na nga minsan. Pailing-iling na sabi pa ni Eric. Ang pangit ng ganyan sir, walang tiwala sa'yo. Baka wala ka nang maging kaibigan kung ibablock niya lahat ng mga pagseselosan niya. Panggagatong ko pa. Pero wag kang mag-alala kasi meron akong second account sa Facebook. Doon mo ko i-add at pwede rin tayo mag-chat doon. Ang sabi pa ni Eric. Nang dahil sa pag-uusap namin yon ni Eric ay nagkaroon ako ng pag-asa sa kanya, Papa Dudut. Pinagbasehan ko ang mga sinabi niya kaya naisip ko na hindi siya masaya kay Noemi. Siguro ay nangihinayang lang si Eric sa 2 taon ng pinagsamahan nila kaya hindi niya mahiwalayan ang girlfriend niya. Kaya mas naging porsigido ako kay Eric. Ang pangit mang pakinggan pero plinano ko nang agawin si Eric kay Noemi. Inumpisahan ko sa aking panlabas. Nag-aral ako mag-makeup ng maganda. Mas sineksihan ko rin ang aking pananamit. Mas naging sweet ako kay Eric lalo na kapag magkausap kami. Nagkaka-chat na rin kami sa second account niya sa Facebook. Doon ay malaya akong nakakapag-heart react sa mga post niya. Hindi raw kasi yun alam ng girlfriend niya kaya wala kaming magiging problema. Ang ipinagtataka ko lang ay puro babae ang friends niya sa account na yon tapos iba ang pangalan niya. Yon ay binaliwala ko rin, Papa Dudut. Ang naisip ko lang noon ay masaya ako at nakaka-chat at nakaka-video call ko pa rin si Eric at walang nambablock sa akin. Ilang linggo na kaming ganon, Papa Dudut, hanggang isang araw ay nagaya ng inuman ng isa sa mga katrabaho ko. Birthday niya kasi at gaganapin pagka-out namin sa trabaho. Kahit na hindi ako ang may kaarawan ay lakas loob kong inimbitahan si Eric at agad siyang pumayag. Wala nang nagawa ang katrabaho namin dahil naka-oo na si Eric. Sumama sa akin si Eric sa bahay kung saan kami magiinom. Dahil sa may pasok pa kami kinabukasan ay alalay lamang kami sa alak.
Sa labas kami ng bahay nag-inom para mas presko. Nang magpaalam akong gagamit ng banyo ay hindi ko inaasahan na susundan ako noon ni Eric. Palabas na sana ako ng CR nang pagbukas ko ng pinto ay nasa harapan na siya. Itinulak niya ako papasok at pagkasarado ng pinto ay naghalikan kaming dalawa. Ngunit hanggang doon lang ang nangyari kasi natatakot din kami syempre na makahalata ang iba naming mga kasama sa inuman. Nauna akong bumalik at maya-maya pa ay sumunod na si Eric. Hindi ko alam kung gusto niya talaga akong halikan o dahil sa lasing lamang siya. Kaya niya yon nagawa sa akin, Papa Dudut. Pero aminin ko na sobra akong kinilig sa ginawa ni Eric at nagasam na sana'y masigit pa sa halik ang aming ginawa. Umuwi ako na may ngiti sa labi, Papa Dudut. Pagdating sa boarding house ay doon ako kinausap ni Rhea. Napansin pala niya na sinundan ako ni Eric sa banyo. Dahil sa kaibigan ko siya ay sinabi ko ang totoo at nainis siya sa akin. Monique, wala ka bang utak? Bakit mo hinayaan na halikan ka ni Sir Eric? Paulit-ulit ko bang ipapaalala sa iyo na may girlfriend na yung tao? Naiinis na wika ni Rhea. Alam ko siyang may gusto. Lasing lang ako kaya madali akong nadala. Saka hindi na siya masaya sa jowa niya. Feeling ko nga ay gusto na niyang makipag-break kay Noemi. Pangangatwiran ko. Kahit na, sila pa rin kaya kapag pinagpatuloy mo yan magiging kabit ka. Ang sabi pa ni Rhea. Kabit agad? Hindi sila kasal kaya hindi ako kabit no? Ewan ko sa iyo Monique. Bahala ka sa buhay mo kapag nagkagulo kayo ha. Ikaw rin ang kawawa sa huli. Nagpapaalala ko sa iyo bilang kaibigan mo, sana ay hindi mo pagsisihan yung ginagawa mo. Ang wika pa ni Rhea. Naging normal ang mga sumunod na araw para sa amin ni Eric, Papa Dudut. Nagbabatian pa rin kami kapag dumadaan siya sa kinakapwestohan kong counter at kapag may pagkakataon ay kasabay ko siyang nagbe-break. Madalas ay nililibre na rin niya ako ng pagkain hanggang isang araw ay inaya niya ako manood ng sine. Nag-early out ako at sumama ako sa kanyang manood ng isang pelikula na hindi ko namang gusto. Pero dahil kasama ko si Eric ay manonood na rin ako. Nilibre niya ako ng ticket at snacks. Sa loob ng sinihan, Papa Dudut, ay naging malikot ang kamay niya. Una ay nakakbay lamang siya pero nang magtagal ay nakahawak na yon sa aking dibdib. Hindi ako gumagalaw dahil gusto ko ang ginagawa niya sa akin. Hindi na namin tinapos ang pelikula at lumabas na kami ng sinihan. Sakay ng kanyang motor ay pumunta kami sa isang motel at may nangyari sa amin ni Eric sa lugar na yon. Simula nang may nangyari sa amin ay nasundan pa yon ng nasundan. Parang isang beses sa isang linggo ay dinadala ako ni Eric sa motel. Hindi ko na iniisip na meron siyang girlfriend dahil mas pinakikinggan ko ang sinasabi ng aking puso. Alam kong mali, Papa Dudut, pero masaya ako at masarap sa pakaramdam na kasama ko si Eric sa isang kwarto na kaming dalawa lang ang gumagawa ng milagro. Masaya ako kapag yakap niya ako at pakiramdam ko kasi ako lang ang tao sa mundo. Pero syempre nangangarap pa rin ako na sana ay hiwalayan na ni Eric si Noemi at ako na ang ipalit niya. Kaya isang gabi habang magkatabi kaming nakahiga sa kama sa motel ay tinanong ko na siya ng tungkol sa aming dalawa. Eric, ano ba tayo? Bakit may nangyayari sa atin kahit na may girlfriend ka? Kabit mo ba ako? Tanong ko sa kanya. Hindi kita kabit. May feelings ako sa iyo. Kung iniisip mo na nakikipaglapit ako sa iyo dahil lang sa mga nangyayari sa atin ay nagkakamali ka. Gusto kita, Monique. Madamdaming tugon pa ni Eric. Gusto mo ko talaga? Hindi makapaniwala kong tanong. Oo, kaya huwag ka mag-alala. Makikipaghiwalay na ako kay Noemi para hindi ka na nag-iisip ng ganyan. Nakatinging tura ni Eric sa akin. Napakasaya ko ng gabing yon, Papa Dudut.
Sa wakas ay nagkaroon na ng kapayapaan ng isip ko. Dati kasi ay iniisip ko na parausan lamang ako ni Eric. Ngunit nagbago yon nang sabihin niya na may gusto rin siya sa akin at mas natuwa ako dahil alam ko na makikipag-break na siya sa girlfriend niya. Simula ng araw na yon ay hinintay ko nang sabihin sa akin ni Eric na break na sila ni Noemi. Isang gabi paglabas ko sa supermarket ay sumabay sa akin si Eric at ihahatid daw niya ako sa boarding house na tinutuluyan ko. Tamang-tama kasi wala si Rhea. Umabsent kasi dahil masama ang pakiramdam. Paglabas namin ng supermarket kasabay ang iba naming katrabaho ay may babaeng humarang sa amin ni Eric. May kasama siyang babaeng medyo may edad na. Agad kong nakilala ang babaeng humarang sa amin. Walang iba kundi si Noemi Papadudut, namumulang mukha niya sa galit. Siya ba ang babae mo, Eric? Siya ba yung palagi mong ka-video call tuwing madaling araw? Galit na tanong ni Noemi habang tinuturo niya ako. Huwag kang magskandalo, Noemi, nakakahiya ka, saway pa ni Eric. At ako pang nakakahiya ngayon, pero ikaw hindi ka nahihiya na may girlfriend ka pero may katawagan ka pang ibang babae? Ang kapal ng mukha mo, magkaroon ka ng kabit ha. Patuloy na pagsisigaw ni Noemi. Hindi ako kabit ni Eric. Pwede ba magdahan-dahan ka sa pagsasalita mo? Bulyaw ko. Hindi na ako nakapagpigil at sumali na ako sa usapan. Binalingan na ako ni Noemi. Tinignan niya ako mula ulo hanggang sa paa. Noemi, yan yung babaeng nakita ko na kasama ni Eric na lumabas ng motel. Sigurado ako, singit ng kasamang babae ni Noemi. Hindi pala kabit ha, anong tawag sa babaeng sumasama sa lalaki kahit alam niya na taken na? Hindi ba kabit? Malandi? Umuusok ang ilong sa galit na tura ni Noemi. Nagsawa na kasi siya sa'yo. Tingnan mo nga ang sarili mo, Noemi. Gawain pa ng matinong babae ang pagsugod kagaya ng ginagawa mo? Matapang kong sagot. Ang pagiging kabit, gawain ba ng matinong babae yan? Kabit ka, kabit. Malakas na sigaw ni Noemi. Paulit-ulit niya akong tinawag na kabit. Masakit para sa akin ang matawag na isang kabit kahit alam kong ako yon, Papadudut. Kaya sa gigil ko ay sinabunutan ko si Noemi at nagkapisikala na kami. Hindi ko na naisip na merong ibang tao sa paligid, mga kasama ko pa sa trabaho ang karamihan doon. Mabilis kaming inawat ni Eric at ng babaeng kasama ni Noemi. Ako ang dihado sa naging away namin ni Noemi dahil puro kalmot ako sa muka at ang dami niyang nakuhang buhok sa akin sa ginawa niyang pagsabunot. Doon na pinapili ni Noemi si Eric, ako o si Noemi. At kagaya ng inaasahan ko ay ako ang pinili ni Eric, Papadudut. Taas no ako at proud na yumakap kay Eric habang umiiyak si Noemi. Alam ko na sobrang sakit ng nararamdaman niya noon pero wala akong pakialam. Ang tingin ko sa kanya ay isang kaaway kaya imbes na maawa sa kapwa babae ko ay nasabi ko pa sa aking sarili na dapat lang yon sa kanya. Matapos ang mainit na pag-aaway namin ni Noemi ay official nang naging kami ni Eric. Sobrang saya ko kasi ako na ang pumalit sa pwesto ni Noemi. Ako na ang girlfriend ni Eric. Yun nga lang, naging lamang kami ng tsismisan sa pinagtatrabahuhan namin. Malandi daw ako at mga agaw. Kabit pa rin ang tingin ng marami sa akin kahit hiwalay na si Eric sa dati niyang nobya. Nagkaroon tuloy ako ng ilang kaaway sa trabaho lalo na yung mga tsismosang mga marites. Pero nung una lang ako naapektuhan sa kanila at habang tumatagal ay nasanay na rin ako at nagsawa na rin sila na pag-usapan kami ni Eric. Totoo na ba talaga ito? Isang buwan na tayo? Hindi makapaniwala kong tanong kay Eric nang mag-celebrate kami ng first monthsary naming dalawa. Ngayon ka pa hindi maniwala isang buwan na tayo? Nakangiting tugon pa ni Eric. Hindi lang ako makapaniwala na yung lalaking crush ko lang dati ay boyfriend ko na ngayon.
Hindi ako nagsisisi na inagaw kita si ex mo kasi ang saya-saya ko na ngayon. Maluha-luha kong sambit. Ako rin eh. Wala akong pinagsisisihan na ikaw ang pinili ko. Huwag kang mag-alala kasi wala akong gagawin kundi ang pasahihin ka at mahalin ka. Buong pagmamahal na sabi pa ni Eric. Dumating ang araw na kinailangan na ni Rhea na umuwi ng probinsya. Namatay kasi ang nanay niya at mas kailangan siya ng mga maliliit niyang kapatid. Kaya nawala na ako ng kaibigan. Pero nangako siya na tatawag-tawag pa rin siya sa akin at makikibalita pa rin daw siya sa mga ganap sa buhay ko. Malungkot ako na namatay ang nanay ng kaibigan ko pero masaya din ako kahit papaano kasi wala na si Rhea. Siya kasi yung parang konsensya ko na palaging may mga nasasabi sa desisyon ko. Lalo na nang maging kami ni Eric. Ang dami niyang nasabi. Hindi ba raw ako naaawa kay Noemi? May sinabi pa siya tungkol sa karma. Baka raw ang mangyari ay maranasan ko ang nangyari kay Noemi. Nakuha ko raw sa pangaagaw si Eric at baka mawala si Eric sa akin sa ganung paraan. Pasok sa isang tenga, labas sa kabilang tenga. Yun ang ginawa ko sa lahat ng mga sinabi ni Rhea sa akin, Papa Dudut. Sa tingin ko kasi ay hindi makakatulong ang mga salita niya sa magiging relasyon namin ni Eric. Isang araw ay nagulat ako nang makita ko si Noemi sa labas ng boarding house. Alam ko na ako ang hinihintay niya dahil ako lang naman ang kilala niya na naninirahan doon. Nang makita niya akong nakalabas ng gate ay nagmamadali niya akong nilapitan. Ang akala ko, Papa Dudut, ay mga away siya pero hindi pala. Monique, baka pwedeng kausapin mo si Eric. Sabihin mo sa kanya na kausapin niya ako, please. Pakiusap ni Noemi habang nakasunod sa mabilis kong paglalakad. Wala na kayong dapat na pag-usapan. Mag-move on ka na lang. Ako na ang pinili niya, hindi ba? Walang emosyon kong tugon. Babae ka rin. Alam mo ang nararamdaman ko. Masakit ang maagawan. Inagaw mo sa akin si Eric kaya nasa sayo siya ngayon. Malakas niyang sabi. Napaka-eskandalosa mo talaga. Tantanan mo na kami ni Eric. Sabihin na natin inagaw ko nga siya sayo pero hindi siya magpapaagaw kung hindi niya gusto, Noemi. Bakit hindi ka na lang mag-focus sa sarili mo? Alisin mo ang pagiging selosa at controlling mo para hindi ka iwanan ng magiging susunod mong boyfriend. Mataray kong sabi kay Noemi. Tandaan mo, makakarma ka din. Tatawanan talaga kita kapag ikaw naman ang niloko ni Eric. Galit na sigaw pa ni Noemi. Hindi ko na binigyan ng pansin si Noemi, Papa Dudut. Para na kasi siyang nasisiraan ng ulo simula nang iwanan siya ni Eric. Nang sabihin ko kay Eric ang ginawa ni Noemi ay sinabi niya na huwag ko nang pansinin pa si Noemi at may stress lamang ako. Yun ang huling beses na ginulo ako ni Noemi, Papa Dudut. Wala na kaming naging balita ni Eric sa kanya. Siguro ay sinunod niya ang payo ko na mag-move on na lamang sa mga nangyari. Hindi na rin kasi may babalik ng pagmamakaawa niya ang pagmamahal sa kanya ni Eric dahil ako na ang bagong mahal ng ex niya. Mas naging payapa at tahimik na ang relasyon namin ni Eric simula nang umabot pa nga kami ng 1 taon at nag-celebrate kami ng aming first anniversary sa Baguio. Kahit 2 araw lang kami doon ay sobrang saya ko pa rin kasi umabot kami ng ganong katagal sa kabila ng mga naririnig kong lolokohin daw ako ni Eric kagaya ng ginawa nito kay Noemi. Nang sabihin ko kay Rhea ang tungkol sa pagpunta namin ni Eric sa Baguio ay biniro niya ako na meron daw sumpa na maghihiwalay ang magkasintahan na nagpupunta ng Baguio. Alam mo ang nega mo talaga kahit kailan. Tugon ko sa mga sinabi ng kaibigan ko. Hindi sa pagiging nega ha. Natatakot pa rin ako para sa'yo. Sabi nga nila once a cheater always a cheater eh. Tura naman ni Rhea. Nag-cheat lang si Eric kasi hindi na siya masaya kay Noemi. Masaya siya sa akin kaya hindi niya ako lolokohin, ang sabi ko.
Hindi ko iniisip na lolokohin ako ni Eric Papadudot o maghihiwalay kaming dalawa kasi kahit na isang taon na kaming magkasintahan ay sweet pa rin siya sa akin. Malambing pa rin siya at kung ano siya noong bago pa lamang kami ay ganun pa rin siya. Kaya palagi kong ipinapakita sa mga katrabaho namin na nanghusga na hindi kami magtatagal ang sweetness namin ni Eric. Kapag nakikita ko na nakatingin sila sa amin ni Eric ay bigla ko siyang hahalikan o yayakapin. Gusto kong sabihin sa kanila na nagkamali sila sa mga sinabi nila sa amin. Sobrang proud ko rin na pinost ko sa Facebook ko ang pictures namin ni Eric noong nagbagyo kami. Sinadya ko na i-public ang post na yon dahil may pakiramdam ako na ini-stalk ni Noemi ang account ko para makasagap ng balita kung ano na ang nangyayari sa amin ni Eric. Napatunayan ko na tama ang aking hinala dahil ng araw din na yon ay nag-chat si Noemi. Ang sabi niya, "Ang sweet naman, may expiration din yan. Bibigyan ko kayo ng taning na 2 taon. Nireplyan ko siya ng wag kasing inuulam mga ampalaya. Napaka-bitter mo pa rin. Akala ko naman nakapag-move on ka na. Sorry pero forever na kami ni Eric." Nilagyan lang ni Noemi ng nakatawang reaksyon ang reply ko sa kanya. Ibablock ko sana siya pero naisip ko na mas maganda kung makikita niya sa Facebook ko kung gaano namin kamahal ni Eric ang isa't isa. Wala akong pakialam kung mamatay man siya sa inggit, basta ang goal ko ay maisampal kay Noemi na mali siya sa kanyang sinabi na hanggang 2 taon lang ang magiging relasyon namin ni Eric. Sobrang taas kasi ng tingin ko sa aking sarili, Papadudot. Pakiramdam ko ay napakaganda ko kasi nakuha ko si Eric kahit pa meron siyang girlfriend. Pero wala akong kaalam-alam na darating ang araw na magkakaroon ako ng pagdududa kay Eric, Papadudot. Lalo na nang nagsama na kami sa isang apartment. Ang pagdududa pa naman ng isang babae ay parang plastic balloon. Kapag nabutasan ng maliit ay palaki ng palaki yon. Saan ka galing? Bakit ngayon ka lang nakauwi? Ang dami kong text sa'yo, bakit hindi ka nagre-reply? Malamig kong tanong kay Eric nang umuwi siya ng madaling araw. Hindi sumagot si Eric. Alam kong lasing siya, Papadudot, amoy alak siya nang yakapin niya ako. Pinaghahalikan pa niya ako. Hindi mo ako madadala sa mga ganyan, Eric. Ang tanong ko ang sagutin mo, saan ka galing? Ulit ko sa aking tanong. Kasama ko sina Steven. Nagkayayaan na mag-inom sa bahay nila. Hindi ko na na-check ang cellphone ko kaya hindi ako nakapag-reply sa iyo. O ayan, nasagot ko na ang tanong mo. Ayos ka na ba? Pwede na ba akong matulog? Naiiritang tura ni Eric. May babae ka ba? Niloloko mo ba ako? Pasigaw kong tanong. Huwag mo kong simulan, Monica. Nagiging katulad ka na ni Noemi. Alam mo naman na dahil sa pagiging selosa niya kaya ako siya iniwanan, hindi ba? Seryosong sabi ni Eric. Para akong sinampal ng paulit-ulit sa mga sinabi ni Eric, Papadudot. Hindi ko na nagawang makapagsalita kasi hindi ko akalain na magagawa niya yung sabihin sa akin. Na-question ko rin ang sarili ko, Papadudot. Nagiging kagaya na nga ba ako ni Noemi? Bigla akong natakot. Paano kung hindi ko na napigilan ang palaging pagsiselos at mga pagdududa kay Eric? Gagawin rin ba niya ang ginawa niya noon sa ex niya na ipinagpalit niya sa isang babae na mas masaya siya? Sinabi ko sa aking sarili na hindi ako pwedeng maging kagaya ni Noemi. Hindi ako pwedeng hiwalayan ni Eric dahil ayokong mapagtawanan. Ngunit mahirap kalaban ang sariling emosyon kapag nagkaroon na ng pagdududa. Hindi ko mapigilan ang aking sarili na hindi awayin si Eric kapag may napapansin ako sa kanya na kaduda-duda. May mga pagkakataon pa nga na palihim ko siyang sinusundan kapag nagpapaalam siya sa akin na meron siyang pinupuntahan. Pero sa ilang beses na sinundan ko siya ay hindi ko siya nahuli na meron siyang ibang babaeng kinakatagpo o mini-meet up, Papadudot.
Lahat na yata ng senyales na merong ibang babae ang isang lalaki ay nakikita ko na kay Eric, Papa Dudut. Mula sa palagi siyang may pinupuntahan, palaging hawak ang cellphone at kung minsan ay umuwi siya na parang may dumikit na pabango ng babae sa kanyang damit. Nakakatakot kong i-confront siya at baka magalit ulit siya kagaya ng unang beses na pinagdudahan ko siya. Baka hiwalayan niya ako kapag inaway ko siya ng dahil sa mga napapansin ko. May isang katrabaho pa nga namin na nagsabi na nakita niya si Eric na may inangkas na ibang babae sa motor. Ipinagtanggol ko si Eric at sinabi ko na huwag malisyoso at baka kamag-anak o kaibigan lang yon ni Eric. Hindi ko ipinakita na sobra akong naapektuhan sa nagsumbong na yon kahit ang totoo ay ang sakit-sakit na, Papa Dudut. Yung bang tipo na gusto kong malaman ang katotohanan mula mismo kay Eric. Pero at that time ay natakot ako na baka kapag pinag-usapan namin ang tungkol sa ganung bagay ay bigla siyang mabwisit at hiwalayan niya ako. Ang nangyari tuloy ay mas pinili kong magbulag-bulagan para huwag lang kaming maghiwalay at hindi ako mapahiya lalo na kay Noemi. Lumipas ang 2 months rin namin na parang normal na araw lamang, Papa Dudut. Hindi kagaya ng mga nauna naming monthsary na hindi pwedeng walang celebration kahit simpleng pagkain sa labas. Kaya ng 2 linggo pa lamang bago sumapit ang kasunod naming monthsary ay sinubukan ko na agad na kausapin si Eric. Eric, ano kaya kung magpunta tayo ng resort sa susunod na monthsary natin? Sabi ko habang kumakain kami ng dinner. Masyadong magastos yun eh. Dito na lang sa bahay, magluto ka ng kahit na ano. Ayos na yun. Hindi interesado niyang tugon. 2 beses na kasi tayong hindi nagse-celebrate ng monthsary eh. Parang pambawi lang natin. Mag-off na lang tayo ng sabay. Sige na, pilit ko. Pagtitipid ng isipin mo, Monique, hindi yung puro ganyan. Tandaan mo ang laki ng ibinabayad natin sa upa pa lang. Ikaw ang may gustong tumira tayo sa isang apartment kahit na alam mo na nakatira ako sa parents ko at hindi ko na kailangan mangupahan ay pinipilit mo pa rin ako. Ipapaalala ko lang sa'yo. Mataas ang boses na tugon pa ni Eric. Bakit parang ang tono ng pagsasalita mo ay ako lang ang may gusto na magkasama tayo sa isang bubong? Nagdadamdam kong tanong. Hindi ba nga ideya mo ito? Itong titira tayo sa isang apartment? Huwag mong sabihin na hindi ha. Ikaw ang nakaisip nito kaya tingnan mo, nadagdagan ang gastusin ko. Tapos gusto mo pa na kagaya ng dati na nakakapag-celebrate tayo ng monthsary kada buwan? Ang wika pa ni Eric. Nanahimik na lamang ako. Gusto ko sanang itanong kay Eric kung meron na ba siyang ibang babae. Hindi ko na kasi maramdaman yung dating Eric na hindi nagagalit sa akin. Ngayon ay kaunting kibot ko lamang ay nakasinghal na siya sa akin na para bang hindi na niya ako mahal. Napakalaki ng ipinagbago niya. Minsan ay 1 linggo na hindi umuwi si Eric sa apartment. Puro chat at tawag lang ang ginagawa niya sa akin. Tapos kapag magkausap pa kami sa chat at tawag ay ramdam ko na wala siyang gana palagi. Sa trabaho ay parang iniiwasan niya ako. Ang sabi niya ay may sakit ang nanay niya. Kaya doon muna siya uuwi sa kanila. May parte ng utak ko na nagsasabi na baka nagsisinungaling si Eric kaya isang araw ay nawalan ako ng pasok sa trabaho ay nagpunta ako sa bahay nila. Bumili pa ako ng mga sangkap sa pagluluto ng sopas dahil gusto kong ipagluto ang nanay niya. 1 beses pa lamang ako nakapunta sa bahay ni na Eric, hindi ko nakilala kahit na isang miyembro ng pamilya niya dahil hindi niya ako pinapasok sa loob. May kinuha lang kasi siya noon at nagmamadali din siya. Kinatok ko ang gate at isang may edad na babae ang humarap sa akin. Magalang ko siyang binati at tinanong kung siya ba ang nanay ni Eric. Ako nga ang nanay ni Eric. May kailangan ka ba sa anak ko? Nasa trabaho siya ngayon eh. Mamayang gabi pa ang out niya. Ang sabi ng nanay ni Eric. Hindi po si Eric ang pinunta ko. Actually, kayo po ang ipinunta ko dito.
ako nga po pala si Monique. Ako po ang girlfriend ni Eric. Nakakahiya po na ang tagal na namin pero hindi pa rin niya ako na ipapakilala sa inyo. Nakangiti kong tugon. Monique? Ikaw ba si Monique? Hindi ba't break na kayo ng anak ko? Aniya. Tita, hindi po. Sino pong may sabi na break na kami? Nagtataka kong tanong. Si Eric ang may sabi. Saka imposible na kayo pa dahil may bago ng girlfriend ng anak ko. Dito na nakatira sa bahay yung girlfriend niya dahil buntis na. Kaya kung nandito ka para manggulo ay umalis ka na lang. Nakakahiya sa mga kapitbahay kung mag-iiskandalo ka. Pagtataboy pa niya sa akin. Para akong binagsakan ng langit at lupa sa mga nalaman ko mula sa nanay ni Eric. Ipinilit ko pa na ako ang girlfriend ng anak niya pero umalis ako nang sabihin niya na tatawag siya ng barangay tanod para hilahin ako paalis. Umuwi ako sa apartment ng luhaan at parang mababaliw na papadudot. Iyak ako ng iyak at doon ko napagtanto na kaya pala hindi na umuwi si Eric sa apartment ay dahil may nabuntis itong babae tapos sa kanila na nakatira. Hindi ko na kayang palampasin ang pangyayaring yon kaya nang alam kong naka-out na si Eric sa trabaho ay tinawagan ko siya. Sinabi ko sa apartment siya umuwi. Nang sabihin niyang hindi pwede ay sinabi ko na pupunta ako sa kanila kapag hindi niya ako pinuntahan. Natakot yata kaya nang gabing yon ay pumunta sa apartment. Ano naman ba itong palabas na ito, Monique? Hindi ka ba marunong umintindi na may sakit ang nanay ko? Galit niyang sabi sa akin. Ano bang may sakit ang nanay mo? At magdadalawang linggo na yatang hindi gumagaling. Galing ako sa inyo kanina. Hindi ba nasabi ng nanay mo sa akin? Alam ko na rin na may nabuntis kang babae, Eric. Umiiyak kong turan sa kanya. Alam mo naman pala eh. Bakit mo pa ako pinapunta dito? Tanong pa ni Eric. Anong klaseng tanong yan? Siyempre gusto kong malaman kung ano nang plano mo sa atin dalawa. Eric, nakabuntis ka ng babae. Paano na ako? Tanong ko pa ulit. Mas importante sa akin ang magiging anak ko. Kaya wala na tayo, Monique. Huwag mo na akong guguluhin lalo na ang girlfriend ko. Bawal siyang ma-stress dahil buntis siya. Ang wika pa ni Eric. Ganun lang kadaling tinapos ni Eric ang lahat sa amin, Papa Dudut. Hindi ko alam kung may balak ba siyang sabihin sa akin na may nabuntis siyang babae o umamin lang siya kasi nahuli ko ang panloloko niya sa akin. Pero kung para sa kanya ay tapos na ang lahat ay sa akin ay hindi pa. Nais ko pa rin na ipaglaban ang pagmamahal ko sa kanya kaya naman kapag nasa trabaho kami ay pilit ko pa rin siyang kinakausap kahit na hindi na niya ako pinapansin. Nagmamakaawa ako sa kanya na balikan niya ako at wala akong pakialam kahit pa magkaroon siya ng anak sa ibang babae. Ang iniisip ko kasi baka napilitan lamang siyang panagutan ng babaeng yon dahil nabuntis niya ito at feeling ko ay napikot si Eric. Kaya matyaga akong nag-abang sa labas ng bahay ni na Eric nang matsyempohan ko ang isang babae na sa tingin ko ay parang buntis na papasok ng bahay ni na Eric ay nilapitan ko kaagad. Magpapakilala pa sana ako sa babae pero nagulat ako nang kilala pala niya ako. Ano pang ginagawa mo rito, Monique? Akala ko ba'y nagkausap na kayo ni Eric? Tanong niya sa akin. Kilala mo ko? Hindi makapaniwala kong tanong. Oo, kilala kita. Kayo pa ni Eric noon nung nakikita ko na ang pictures ninyo sa Facebook niya. Alam mo, mas mabuting umalis ka na kesa makita ka pa ni Eric. Ang payo niya sa akin. Ilang buwan na yung tiyan mo? Kailan mo pa nakilala si Eric? Nanginginig kong tanong. 6 na buwan na kami magkakilala at 4 na buwan ang tiyan ko. Kung ang gusto mong malaman kung alam ko ba na may girlfriend siya, oo ang sagot ko. Sorry Monique, nagmahal lang ako. Diretso niyang sagot. Kami pa ni Eric, hindi pa kami naghihiwalay.
Alam kong pinikot mo siya. Pwede niyang panagutan ng bata pero hindi kayo magsasama. Kami ang magsasama kasi kami ang nagmamahalan. Papayag ako sa ganung klase ng setup. Para na ako nababaliw sa mga sinasabi ko noon, Papa Dudut. Sobrang gulo na ng utak ko at ang tanging gusto ko ng oras na yon ay mabawi ko si Eric. Maya-maya ay lumabas na si Eric sa bahay nila. Umasa ako na ako ang tatabihan niya pero ang bago niyang nobya ang nilapitan niya. Munik, ang kulit mo eh. Wala na tayo, hindi ba? Umalis ka na. Tapos na tayo. Pagtataboy ni Eric sa akin. Napaiyak na ako noon, Papa Dudut. Lumuhod pa ako sa harapan ni Eric at nagmakaawa na balikan niya ako pero hindi ako nagtagumpay. Sinabi niya sa akin na hindi siya pinikot at plinano talaga nila ng babaeng yon na magkaroon sila ng anak. Balak naman daw niya sanang sabihin sa akin pero palagi raw siyang inuunahan ng takot. Pero may pakiramdam ako na ang gusto ni Eric ay ako mismo ang makipaghiwalay sa kanya kaya sinadya niyang manlamig sa akin. Gusto kong magwala at magalit sa ipinalit ni Eric sa akin, Papa Dudut. Malinaw kasi sa akin na inagaw niya si Eric sa akin. Pero naisip ko bigla, ano na naman bang karapatan kong magalit sa sitwasyon na yon? Anong karapatan kong manampal at manakit? Inagaw ko lang din naman si Eric kay Noemi at ngayon ay inagaw naman ang babaeng yon si Eric sa akin. Sa pagkakataon na yun ay bumalik sa utak ko ang lahat ng mga sinabi ni Rhea at Noemi sa akin. Doon ko nga napagtanto na totoo ang sinasabi nila. Ngayon nawala nga si Eric sa akin kung paano ko siya nakuha dati. Karma, malinaw na kinarma ako, Papa Dudut. Bumalik sa akin, Papa Dudut, ang lahat ng mga ginawa ko noon. At triple pa ang sakit, Papa Dudut. Kahit na anong gawin ko ay hindi ko na makukuha pa si Eric. Labag man sa aking kalooban ay umuwi ako ng apartment, ilang araw din ako naglasing at tulala. Hanggang sa tinanggal na ako sa trabaho ko, Papa Dudut. Dahil ilang araw na akong hindi pumapasok. May pagkakataon na tinatawagan ko pa rin si Eric pero hindi na niya sinasagot. Kahit pa mga chat ko ay hindi naman niya sinisin. Nakulitan na yata siya sa akin kaya tuluyan na niya akong blinak. Nakapag-post pa nga ako ng video ko sa Facebook habang umiiyak at lasing at sinabi ko roon kung gaano ko kamahal si Eric. Nakapublic yon kaya nakita ni Noemi. Nag-chat siya sa akin at pinagtawanan niya ako. Ang sabi ni Noemi sa chat, di naramdaman mo ang naramdaman ko noon. Karma mo yan, Monique. Nagpapasalamat ako at nalampasan ko na ang napakasakit na pakiramdam na yan. Ngayon ikaw naman ang magdusa. Hindi na ako nakipagtarayan pa kay Noemi. Tinanggap ko na ang masakit niyang salita, totoo kasi ang lahat ng yon, Papa Dudut. Noon ko lang na-realize sa mga kagagahan na pinaggagawa ko noon. Uli na nga lang ang lahat bago ako natauhan. Dahil sa wala na akong trabaho sa syudad ay nag-decide na akong bumalik sa amin sa probinsya, Papa Dudut. Mas maganda na lumayo muna ako kay Eric dahil minsan ay napapaisip ako na puntahan siya sa kanila at muling magmakaawa. Hinayaan ko na lamang ang sarili kong umiyak kapag naiiyak ako. Si Rhea ang naging karamay ko sa mga oras na kailangan ko ng makakausap. Hindi ko kasi masabi sa pamilya ko ang aking nagawa, nahihiya ako sa kanila lalo na sa mga magulang ko. Maayos naman nila akong pinalaki pero nakagawa pa rin ako ng katangahan sa buhay. Kapag napapansin ng pamilya ko na malungkot ako ay nagdadahilan na lamang ako, Papa Dudut. Akala ko noon ay hindi na ako makakapag-move on kay Eric kasi mahal na mahal ko talaga siya. Pero totoo nga na time heals all wounds. Habang tumatagal ay napansin ko na hindi na ako masyadong umiiyak at hindi ko na palaging naiisip si Eric hanggang sa tuluyan na akong bumalik sa normal na ako. Hindi ko ipinagmamalaki na nang agaw ako noon. Pero masasabi ko na marami akong aral na nakuha mula sa experience ko na yon, Papa Dudut. Sa ngayon ay hindi pa rin po ako nagkaka-boyfriend simula na maghiwalay kami ni Eric. Ewan ko ba, hindi pa siguro ako handa o baka hindi ko pa nakikilala ang lalaking muling magpapatibok ng aking puso.
Pero kung sakali man na dumating na siya ay sisiguraduhin ko na wala na akong tatapakang ibang tao para lamang makuha siya. Hindi ko na uulitin ang mang-agaw. Muli maraming salamat po Papa Dudut dahil hinayaan mo akong i-share ang naging kaganapan sa aking buhay. Kapag naaalala ko ngayon ay napapangiti na lamang po ako. Hanggang dito na lamang Papa Dudut, maraming salamat po sa mga listeners ninyo na tinapos ang pakikinig sa aking kwento. Patawad at natutunan ko na rin po ang mga pagkakamali ko sa buhay. Mag-ingat po tayong lahat at pagpalain tayo ng poong may kapal. Nagmamahal, Monique. All is fair in love and war. Ngunit hindi ibig sabihin ay mananakit tayo ng ibang tao para lamang makuha natin ang pag-ibig ng taong naibigan natin. Matuto tayong rumespeto sa pagmamahala ng dalawang tao. Hindi magandang katwiran na kaya natin inagaw ang isang tao sa karelasyon nito ay dahil hindi na ito masaya. Palagi nating isipin ang mga hakbang at desisyon na gagawin natin sa buhay kung ito ay makapananakit sa damdamin ng ibang tao ay marapat na pag-isipan po natin ito ng ilang libong beses. Para sa iyo Monique, sana ay patotohanan mo ang iyong mga sinabi sa iyong sulat na hindi ka na mga agaw. Hindi talaga tama ang iyong ginawa. Mas masarap kung alam mo sa sarili mo na nakuha mo ang iyong iniibig ng wala kang tinatapakang tao. Hanggang sa muli, ako po ang inyong si Papa Dudut. Don't forget to like, share and subscribe. Maraming salamat po. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut